Good day sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel po. Tayo nagpapasalamat sa nag-greet sa atin ng happy birthday. Ito yun naman talagang mga kaibigan, po, pag birthday mo. Dati mga kaibigan, pag birthday ko, talagang sa Mindanao kami. Hindi wala talaga ka ng celebration po, wala po. Dito ko lang yan meron naman sa Mindanao, pero sa pamilya namin, parang hindi kami meron naman, simimba lang, pero hindi talaga kung ano yung mga inahanda po na parang bili lang ng fried chicken, tapos coke, ganun lang mga kaibigan, napakasimple. Walang inuman kasi yung mama ko magalit kung mag-inom po. Kaya, yun lang mga kaibigan, shout out muna tayo kay Tambulo Tano, Joel Kadangin, Antipolo City, Samuel Tagarao, Dimyao Bohol, kababayan pala to, Kanaga Matrixo, Barangay Kagawad, Marcelino, Garabilis, Asingan, Pangasinan, Christian Mejia, Tagbilaran, Bohol. Ito pala yung gusto pumunta sa manukan natin mga kaibigan. Pero pasensya na po kasi wala pa tayong mga manok ngayon kasi itong mga manok natin mga kaibigan, kung may sobra man, pilian kasi natin yun ang medyo magaganda sa pahulugan natin, malapit na wala ho akong bilabol na manok po. Siguro sa next na mag-umpisa na naman tayo magpa-reserve sa slot kasi talagang kunti lang po. Ang broodcock natin ay Golden Boy po. Magpapuro tayo, Golden Boy din mga babae. May Golden Boy to 5K, Golden Boy to Gold, mga ganun siguro mga kaibigan. Kaya punti lang, sa makauna lang doon mga kaibigan, ang umpisa tayo sa Ugo siguro para makakuha kayo ng slot. Kasi kunti lang talaga mga kaibigan, sa makauna lang po. Ano pala yun, di pala to, Stall TV pala yun mga kaibigan. Pasensya na po. Pag-usapan natin mga kaibigan na itong tungkol sa bulik. Lokal ba o imported? Kung bulik sa puti, sino kaya ang lamang? Ayan ang pag-usapan natin mga kaibigan. Ito naman kasing bulik mga kaibigan. Dati pa, mga bata pa tayo. Talagang may mga bulik na kulay po dito sa Pilipinas mga kaibigan. Tulad ng mga Bisaya po. Mga bulik. Pero sa may mga imported naman talaga nanggaling sa labas ng bansa Amerika na talagang ang mga kulay nila ay mga bulik talaga mga kaibigan. Kasi alam niyo naman na pag ang isang bulik na Bisaya mga kaibigan, papasukan niya ng 5K, sample lang ito mga kaibigan, bulik mo, binibreed mo sa 5K, talagang may mga lumalabas yan mga kaibigan na magagandang bulik na po, at saka may mga palo na. Kasi madali lang pong makuha yung kulay kasi ang kulay ng bulik ay dominante yun kaibigan, kahit Bisaya pa, talagang lumalabas yan. Medyo lumalaki na siya kasi yung mga 5K, malaking manok yun. Matataas, mahaba ang mga paa. Kaya yung mga ganun mga kaibigan, ay makakuha ka ng bulik tapos may binta sa iba. Makabili kasi maganda na, may mga palo na. Makabili yung backyard breeder lang na maganda din ng mga manok. Baka yung bulik niya, may cross niya ulit sa mga talagang gumaganda yung bulik mga kaibigan. Pero di na alam, local ang doon hanggat sa mga cross yung mga bulik na medyo mga imported din. Kasi itong bulik mga kaibigan, madali lang siyang paramihin ang kulay niya mga kaibigan kasi dominante. Pag i-cross mo kahit saan, talagang bulik yung mga lumalabas po kasi of color siya mga kaibigan. At saka, ang bulik naman mga kaibigan, lalo na yung mga imported, wala naman yung mga pinagkaiba dito sa atin mga kaibigan, ganon din yun. Pero di natin alam, mas magaling pa yung mga bulik dito sa atin kasi nakita natin yung mga kulay na bulik mga kaibigan. Sa mga Bisaya lang, di naman tayo makikita yung mga manok panabong na bulik dati pa. Kung may lahi mga kaibigan, wala po. Kaya ngayon lang yan sumisikat ang bulik. Pero mga imported na bulik, yan yung sinasabi ko. Pero may mga bulik na din mga kaibigan na galing lokal yan. Kasi ang bulik mga kaibigan, kahit Bisaya yan. May cross mo sa mga sweater yan. Kaya makapalabas ka talaga ng magagandang bulik po. At saka, yun naman ay, siyempre, yung mga sabungero, makikita dyan sa maganda mong manok. Di nalalam, baling ano yan. Kasi magaling, may mga palo din. May binta mo, tapos doon ka ang nakabili, backyard breeder, na may mga manok ni maganda, may cross ulit sa mga sweater. Lalong lumalabas yung mga bulik na maganda na po. Kaya yun, dinidevelop yung isang manok, mga kaibigan. Bulik na lokal lang, ay talagang kahit imported mga kaibigan, ganun pa rin
ganun pa rin ang ano po, ang labas niya. Pareha lang sila mga kaibigan. Kasi yung mga imported na yan, lalo na yung ibang mga big time breeder, sinasabi ito, bulik na imported to, heavy bone, mga ganun. Pareho lang yun sa atin. Walang pinagkaiba yan kasi yung mga kinunan dyan, sa mga farm din, di siyempre, yung mga malaking manok, pinipili din doon na, siyempre, mga sa bungiro tayo, bumili ka ng mga farm din doon, di siyempre, ganun talaga, maganda din ang pormahan, di ba? Katulad lang din yan dito, mga kaibigan, na pag may bulik ka dito, galing ang pinagalingan ng dugo niya sa mga Bisayang manok. Pero na-cross sa mga sweaters, maganda din ang mga bulik, kaibigan, kahit anong kulay po. Basta i-develop mo, kung-cross mo sa mga medyo hybrid na manok, ito yung malabas na ganun pa rin ang kulay, pero gumaganda na siya lalo po. Depende kasi yun sa mga kaibigan. Lalo pag nakakuha sa bulik mo, isang breeder talaga, magaling na breeder, talagang gumaganda yung kulay na yan, mga kaibigan. Kaya ang sinasabi nila, kasi ito mga kaibigan, ay comment to na ang bulik ba daw ay local ba o imported. Sa akin mga kaibigan, naniwala ako na may dito na sa manok mga kaibigan, kahit maabot pa yan sa mga labanan sa Manila po, may nakapasok na dyan na mga bulik na dito lang, lokal. Dito lang nanggaling po sa atin na taga Pilipinas. At saka may mga imported din. Halo-halo na kasi yan mga kaibigan. Yung mga bulik na talaga ngayon mga kaibigan na signature bloodline na sa isang farm po, ay mga imported yung iba. Pero di natin alam na gumaling yung bulik niya dahil sa mga mistisong bulik din na lokal lang po. Kaya hindi natin masasabi yung kaibigan. Ang breeder lang talaga makapagsabi dyan kung saan galing yung bulik niya. Pero yung mga katulad ni GM Fantastic, may mga bulik yan, may imported yan, kaibigan. Di naman siguro yan maghalo ng manok Tagalog. Di natin katulad sa ating maisip, kaibigan, na hindi natin na-eksperimento yan mga katulad ni Mitra na talagang gusto yung mga pangit na mga manok, pero nakikross na sa mga hatche, sa mga mga bloodline na yun. Pero kinakross niya sa mga mga kaibigan, sa mga lokal lang na gusto niya pangit tingnan, pero ang nasa loob ang dugo ay hybrid din. Kaya depende na lang sa isang breeder yun, kaibigan. At saka itong sinasabi nila na kung bulik daw sa puti, sino daw nakakalamang? Ako mga kaibigan, depende lang yan sa manok po kasi may mga bulik na masyadong magaling. May mga puti na talagang magagaling po. Ay pagpalagay na lang natin ang bulik o ng klaseng bulik yan. Kontrahan na yung white kilso. Ako parang alanganin ang bulik niya mga kaibigan. Hindi ko rin alam. Sa manok lang talaga yun. Pira sa mga nag-breed ng mga bulik dyan. Baka magalit kayo sa akin. Pero yan mga kaibigan, depende sa manok lang yan. At saka sa akin mga kaibigan, ang bulik po ay kadalasan po ma-enkwentro ng bulik mga kaibigan, yung mga pulang manok po. Totoo yan. Ilang bisis na ako nakapanood yan mga kaibigan. Sa mga, baka na timing lang yun. Kasi yung puti din ng manok mga kaibigan. Kahit anong kulay po, pwede siya yung kontra mo. Napaka sa puti mga kaibigan. Napakaganda po. Kung compare lang, pero depende na lang sa tao kung saan siya dyan. Galing naman yung bulik ko sa akin. Maganda yung puti mga kaibigan, lalo na pag mga white kilso po. Parang may presyo ang manok. Tapos, hindi ko lang alam mga kaibigan. Pero sa laban siguro mga kaibigan, sa akin lang kasi siguro gusto ko rin ang puti. Kaya sa puti tayo. Kasi mga kaibigan, ito ng mga bulik, ang dami ng magagaling po. Nakahawak ako ng bulik dati mga kaibigan, magagaling din. Pero ang puti kasi iba po. Kasi ang puti, wala ho ang puti na sabihin mo na yung araw na ito, sa laban ito ay parang nagdumina ang puti or hindi po. Lahat ng araw may talo siya, may panalo. Hindi katulad yung mga talisay mga kaibigan, pag patalo yung isang talisay, talagang sunod-sunod na lahat ng talisay po. Kung bulik ang matalo, ay talagang sunod-sunod, bulik lahat matalo. Pero puti, hindi po ganun mga kaibigan. Mayroon naman puti na matalo, pero pag maya sa kalawa, obserbahan nyo yan mga kaibigan, hindi o lahat sila talunin po. Kaya yan ang pinakamaganda sa puti mga kaibigan. Kung naka-obserba kayo ng ganyan, obserbahan nyo sa manukan mga kaibigan, sa pit talaga. Diba kung may matalong puti, hindi lahat maubos yan puti. May matalo, may manalo, totoo yan. Pero pag sila sinuswerte mga kaibigan,
talagang mananalo lahat na puti po. Siguro sa kulay na puti, kasi itong puti na kulay ng kaibigan ay nagsimbolo po ito sa isang, lahat po simbolo na isang malinis, mabait, nasa light side po. Pag dark naman, iba. Pero ito'y manok lang mga kaibigan. Talagang pag-usapan na natin yung kung ano man yung mga differences o mga masasabi natin sa mga bilang isang magmamanok para ma-enjoy lang tayo po. Pero ang puti mga kaibigan, may nagsabi sa akin na kung puti na babae daw, puti na inahin, saan ba daw dapat i-cross yan mga kaibigan? Sa akin naman kaibigan, kung may puti kang babae, maganda mo i-cross yan, ay mga puti din. Kasi kahit mga mga kaibigan, yung tinatawag sa Bisaya na bangkas, yung may mga itim-itim, magpalabas din yan ng puti mga kaibigan. At saka yung puti mong inahin, kung pula ang gagamitin mo, puti pa rin ang mga bangkas mga kaibigan, yung mga itim-itim. Kasi ang puti naman, pag i-cross, pero gusto ko, kung may puti akong inahin, doon ko talaga i-cross sa magaling na manok po. Yung bulkat magaling kasi magpalabas yung kaibigan puti na bangkas. Pero pag may puti ka na manok na pakasta din, mas maganda yun. Puro solido na puti talaga lumalabas yan mga kaibigan. Kahit pag ginagamit mo bangkas, katulad kasi Bibo, yung mga inahin niya. White Kilso, may mga yun may mga itim-itim na Pero ang bulkat niya puti. Pag kasta, may mga puti talaga lahat malabas mga kaibigan. Pero yung inahin, may mga bangkas po na lumalabas. Pero siguro, hindi naman ako eksperto dyan sa White Hills. Pero sa nakita lang natin sa social media, mga kaibigan, parang ganun po. Pero siguro, baka may lumalabas niya ng mga bangkas, mga kaibigan, ng mga lalaki po. Hindi lang, kasi hindi ako nakahawak pa ng White Hills, mga kaibigan, dito sa ngayon. Dati nakahawak ako, mga white claret yun. May mga puti din na nahawakan ko, pero hindi ko alam kung anong bloodline yun. Kung ngayon, hindi ako nakahawak. Pero gusto ko niyan, mga kaibigan. Yung White Kilso talaga. May kaibigan ako dyan sabi niya, White Kilso, yung sinasabi ko sa inyo na wala hong hinto ang paglugon po. Panay ang lugon mga kaibigan. Kaya gusto ko hiramin ko yun para gawin ito yung broodcock. Bumili tayo ng mga White Kilso, ng mga inahin mga kaibigan para maka-breed din tayo ng mga White Kilso na pure po. Maganda yun mga kaibigan kasi medium station na po. Maganda. Tayo naman ay hindi naman tayo naghanap ng mga medyo talagang matatangkad. Pero sa mga sweeter mga kaibigan, yung expected na yun mga kaibigan, talagang matataas sila po. Ay maganda naman yung mga sweeter mga kaibigan, mataas kasi kung pagulangin mo, talagang lalong gumaganda po. Ito lang mga kaibigan, pinag-usapan natin ay bulik, local, imported ba? Both po mga kaibigan, may mga Bisayang mga mestizong bulik na gumaganda rin through breeding mga kaibigan, through crossing. At saka itong bulik na local o imported ba? Yung mga ganun kayo, parehon. Parang kasi dito mga kaibigan sa mga magsasabong po ay talagang na-cross na po, lalo na pag nakuha ng bulik. Hindi naman importante siguro yung mga kaibigan ng bulik na ito pure bulik na gano'n. Kasi ang bulik, dominante, madali lang maparami po. Pira na lang if we talk about healthiness ng isang manok po. Kaya sa akin, kaibigan, bulik, local o imported, talaga naghalo-halo na yan, mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ating mag-usapan sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.